Okay mga boss, welcome back. Tamang-tama may nagtanong sa akin dito. Ay, nakalimutan kong i-screenshot yung tanong. Hanapin ko na lang, try ko na lang i-edit kung sakali. So tuloy tayo mga boss. May nagtanong siya, paano pala kung meron siyang tatlong amplifier? Tapos gusto niyang patunogin ng sabay-sabay. Pwede ba? Posible kaya yun? Yun ang tanong niya. Sabi ko, possible yan kuya, pwede yan. Paano kung wala daw siyang equalizer o wala siyang mixer? Sabi ko pwede yan kuya, kahit wala kang processor pwede yan. Kasi lahat ngayon ng mga integrated amplifier, basta integrated amplifier lang, meron po yung audio out. Pwede nyong gawin yan. So isasample natin dito para kay kuya na nagtatanong kung paano yung pinaka basic demo o pinaka basic na paraan, pinaka madaling paraan. Wala kang equalizer, wala kang mixer, wala kang ibang processor na gagamitin. Kung hindi, tatlong amplifier lang na integrated, papaandarin mo ng sabay-sabay. So wala po tayong disclaimer sa mga viewers na nag-aabang ng sound check. Wala tayong sound check, gabi na. At yung speaker ko na available ay dadalawa lang. So hindi natin yan makakabitan. Pero ituturo ko lang yung connection kung paano. Ngayon, gawin nyo na lang sa bahay nyo yung connection para madali lang naman to at lagi ko naman tong ginagawa at very effective to. So kailangan natin mga boss ng tatlong jack. Bakit dalawa lang tong andito? Kasi yung pangatlo ko andito na. Kunyari ito yung pangatlong jack. So itong jack na to ay galing sa DVD o kung ano man yung input na gagamitin nyo, o kaya kung hindi naman kayo gagamit ng input, kung yung source nyo ay mga Bluetooth na or kung ano mang connection, pwede na yon kahit wala na nito. So ito ang gagawin natin ngayon ay kunyari player, DVD player, laptop o kung ano man, basta yung audio source nyo ay manggagaling dito. So ito yung pinaka source ng audio nyo. Yan. So maghahanapin nyo dito yung ang amplifier nyo na magiging source din o kaya magiging main nyo. So kunyari ito yung amplifier na magiging main o number 1. So number 1, number 2, number 3. So yung number 1 doon papasok yung pinaka audio. Ilapit na natin para mas madali nyo maunawaan. Kasi mas maganda yung close up. Madaling maintindihan. So kunyari ito yung main. Ito yung pinaka simula or entry or step 1. Pipili kayo dyan kung saang input nyo ilalagay. Diba may yan. Kunyari ito 5-auto na call sounds. So pipili kayo, kunyari CD-BCD yung input nyo. Tapos kunyari yung audio input nyo galing sa DVD. Nataon lang na yun yung audio input ko. So ito yun. Tapos nyan mga boss, ay lapag ko muna. Kunin natin tong isang jack. Tapos kunin pa natin tong isa. Yan. So dalawa na. Kunyari ito. Tapos para magkaroon din ng audio yung kabila, ang gagamitin natin dito ay dalawa lang. Itong dilaw wala na. So dito sa walang nakalagay dito na audio out. Pero dito sa mga meron. Ayan hahanapin nyo lang yung audio out. Sa mga 5-auto kasi wala kayo dyan makikitang audio out. Meron naman super bass pero audio out din yan mga boss. So papunta kasi yan sa active subwoofer o sa isa pang amplifier. Yan ang pinaka purpose talaga niyan. O makinig lang kayo at manood lang sa mga hindi pa alam, baka sakali makatulong to sa inyo. Dito naman meron naman siyang audio out. Ayan. So yung audio out nito mga boss ng amplifier number 1 mo ay lagyan natin ng jack. Yan. So ito yung dulo niyan. Pula puti lang ang ginamit natin. Ipapasok natin ngayon sa input nitong amplifier. So parang lang yan, in, out, in, tapos out din niya uli. Tapos isa pang jack. Yan. Tanggalin natin tong isa. Napakadali lang ng demo na to. Hindi tayo magtatagal kasi wala naman tayong audio test dito. So dito naman, para mapasok naman yung audio dito sa amplifier number 3 natin ay lalagay natin dito sa line out. Yan. Pula, puti. Yan.
Okay. Tapos, para gumana din tong isa pang amplifier pangatlo, ilalagay din natin tong input dito. Yan. Okay. Ngayon, meron din siyang line out, di ba? Meron din siyang output, ayan, line or record. So, kung may isa pa kayong amplifier, kung apat yung amplifier nyo, dyan nyo din. So, ang mangyari ito, parang series lang o dugtong-dugtong lang mga boss ang pinaka-connection niya. So, ganun lang kadali. So, papasok yung audio signal dito, tapos kabit nyo yung output. Output to, super bass lang ang nakalagay, pero audio out yan. Tapos, papasok naman sa audio input dito sa ano, halimbawa, channel. Input A ang ginamit natin, ayan. Tapos, yung output naman niya, ay papunta naman, baka malito kayo. Tanggalin, anuhin natin yung wire, ayusin natin. Ilusot ko lang dito, yan. Para ano, kasi yung iba nalito kung saan na yung wirings niyan. Baka naguluhan kasi mahaba tong ano eh. Mahaba tong wire natin eh. Yan. Iksian natin to. Asa na bang panali nito? Yan. Yan. Tapos itong isa naman ay dito. So, ganun lang ang proseso niyan mga boss, oh. Napakasimple lang. So, super bass o kaya audio out papunta sa ano. Pwede naman baliktarin, either way around. Dito naman yung input, tapos palabas naman pag ano. So, depende. Pipili lang kayo kung alin yung gagawin yung entrance. So, ito yung pinaka-entrance ng audio niya or main or pinaka-input niya. Pasok, labas, pasok, labas, pasok. Ayan. So, napakadali lang mga boss. Pwede nyo nang gamitin yung amplifier yung tatlo. Magpa-sounds kayo sabay-sabay, yung tatlong amplifier na yan, na kahit wala kayong processor. So, dahil itong input niya ay, o yung output niya ay hindi naman dumaan dun sa main amp, pag binulyuman mo tong amplifier na to, hindi maapektuhan yung iba. So, sa pagkakaalam ko dito sa Sakura 735, pag binaba mo yung volume nito, mawawala yung audio nito. So, sa susunod na video, i-explain natin yung iba't ibang klaseng audio out at gagawa tayo ng video sa bawat amplifier natin at i-explain natin kung paano nagtatrabaho o paano gumagana, kung saan nagmumula yung bawat audio out ng amplifier. Kasi iba-ibang klase kasi yung connection pag ganito mga boss, gagana yan. Pero kung ang audio out niya ay galing sa ano, galing sa input selector, hindi dito sa main amp nang galing, malamang sa malamang pag binulyo mo tong taas, tutunog pa rin to. Ito naman pag binulyo mo at inop mo, hindi tutunog to. Pero ang gagawin natin dyan ay pwede nyo naman baliktarin either way around yan kung paano discarding. Pero ayan, nag-demo tayo yung ganyan. Pwede yan mga boss. Yan. Nasubukan ko na yan at effective yan. Maganda ang resulta niyan mga boss. Ako nakapag-try na ng ganito. Saan ko nasubukan? Nung nasa probinsya ko, kasi may mga speaker ako doon. Dito wala akong gaanong speaker. So next time pag nakapag-ipon tayo ng maraming speaker, gagawa tayo ng actual sound test nito or music test nitong ganitong setup para ano, para tawag dito, para ma-actual talaga, marinig nyo na gumagana. At gawin nating topic yung ano, iba-iba yung audio out. Yan mga boss, kasi may mga audio out na galing dito sa speaker yung supply o pinanggalingan, may mga audio out naman na galing sa input selector. So gagawan ko lang ng ano yan, hiwalay. So abangan nyo, i-upload ko na magkasunod para ano. Okay, sa mga ano, yan no, panoorin ulitin natin para hindi nakuha. Kunyari ito yung galing sa input nyo, mapa DVD man yan, mapa laptop, kung ano man. Yan, kung may bluetooth yung ano nyo, kung ito yung gagamitin yung ano ba, may bluetooth, kahit wala na nito, pwede naman ganyan. So next time natin yan gawa ng video. So ayan, ulitin natin para makuha input, output ng isang amplifier 1, papunta sa input ng amplifier to, output ng amplifier to,
papunta sa input ng amplifier 3. So kung meron ka pang pang-apat dito mo, so sunod-sunod lang yan mga boss. Okay? So hanggang dito na lang at maraming salamat mga boss. God bless po sa ating lahat.